Yun. Hello. Hindi ko alam dito kung saan dito yung noise cancellation. Yung green or blue? May logo kasi lumalabas sa script na mic. May logo. Hello. Testing mic 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hello. Testing mic 1 2 3. So, mana? Assalamualaikum. Ustaz. Start tayo? Ano tayo? O mamaya pa? Hindi, ikaw. Ano mo? Tayo. Oh, start tayo. Start. Ulitin na lang natin. Gusto mo? Okay na to. Okay na yun. Pero, okay. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inshallah, mga brothers, mag-simula si Ustad sa lecture natin, inshallah. Ustad, sige po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay sumasaksi na walang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo at propeta. Naway ang kanyang habag, pagpapala, pagpugay ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga kasamahan at pamilya, at sa lahat ng tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Amin ya Rabbal Alamin. Bilang pagpapatuloy sa paksa na tinatalakay natin, almost 2 months na natin tinatalakay si Musa alayhi salatu wassalam. Doon tayo nagtapos. Actually, dapat na natapos natin ito. Itong the last part na pagsasama ni Musa alayhi salatu wassalam at ang kanyang mga angkan na Bani Israel. At ito rin yung pinakahuling sugo o pinakahuling utos na iniutos sa angkan ng Israel. Ano pinakahuling utos sa kanila? No? Ang pinakahuling utos sa kanila ay pasukin ang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ano yung Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa sa Palestine. Nakita niyo yan? Masjidil Aqsa sa Palestine, sa Israel. So, kailangan pasukin nila at bawiin. No? So, sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam sa Quran, Assalamu alaikum. Allah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Pag si Musa alayhi salatu wasalam, kinakausap niya itong mga Bani Israel para kunin ang kanilang puso o para makuha ang kanilang atensyon
palaging pinapaalala ni Musa alayhi salatu wassalam yung mga biyayang ibinigay sa kanila. Hindi mabilang ilang mga biyayang ipinagkaloob sa Bani Israel. Ngayon, pinapaalala ni Musa kung sa ganun makonsensya sila. Diba? Ilang biyayang binigay sa inyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So inuuna muna ito ni Musa alayhi salatu wassalam para tugunan nila yung utos na pinag-utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Sinabi ni Musa, alalahanin ninyo ang mga biyayang ibinigay sa inyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga biyayang binigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, idja'ala fikum anbiya. Nanggaling sa mga angkan ng Israel ang pinakamaraming propeta. Isa itong karangalan mula sa inyo ng mga Bani Israel, mga Israelita, na karamihan sa mga lahi ng mga propeta ay nanggaling sa mga Israel. Hada ni'matu min Allah. Biyaya ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Waja'alakum muluka, at ginagawa niya kayong mga muluk. Ibig sabihin mga leader. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin, at ibinigay niya sa inyo yung mga bagay na biyayang hindi niya pinagkaloob sa lahat ng mga nilikha that time. Okay? Take note. Yung mga biyayang ibinigay sa kanila, that time, sila lang yung binigyan nun. Hindi ibig sabihin, mula hanggang ngayon, apply pa rin yun. Kasi, pagkatapos si Musa alayhi salatu wasallam, marami pang dumaan ng mga propeta. So, sila din yung mga khaira umma. Katulad na sa Quran, sinabi sa Quran, ang pinakamainam na nasyon ay ang nasyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa panahon ni Musa, sila yung pinaka mainam that time. Kasi sila yung mga mananampalataya. Ngayon, pagkatapos sabihin ni Musa alayhi salatu wasallam, itong mga biyaya na to, pinasok niya dito yung utos. Sinabi na, ya qawmi dukhulul ardal muqaddas. O aking angkan, pumunta kayo, pasukin ninyo itong ardal muqaddasa. Kailangan mabawi ninyo itong Masjidil Aqsa. Alam niyo Masjidil Aqsa? Lahat nakakalam? Ngayon yung pinag-agawan ngayon sa Israel, sa Palestine. Sino nagtayo nun? Sino nagtayo? Naalala nyo yung mga naunang propeta? Tinalaki natin. Sino nagtayo? Kailangan yata, may exam eh. Si Ibrahim alayhi salatu wassalam, di ba? Tinayo niya ang Kaaba, pagkatapos ang Masjidil Aqsa. Si Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ngayon, sinabi ni Musa, kailangan yung pasukin ng Masjidil Aqsa. Allati kataballahu lakum, at ito ay kataballahu lakum. Itinakda sa inyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, itong Masjidil Aqsa. Sa mga Israelita. Wala tartaddu ala adbarikum, at huwag kayong tumakbo. Huwag kayong tumalikod sa utos na ito. It is very important na utos ito. Very serious. At ito yung pinakahuli. Ito na yung huling utos sa inyo. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, at kapag kayo ay tumalikod, talikuran ninyo ang pinag-utos sa inyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, fatanqalibu khasirin. Kayo ay mabibilang sa mga nalugi na mga nilalang. Anong sinabi nila? Bilang, alam natin na expected natin sasabihin ng mga tao na ito. Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Ya Musa, itong Masjidil Aqsa, itong Ardal Muqaddas, pinagpalang lugar, hindi kami pwedeng pumasok dito. Bakit? May mga malalakas na tao dito eh, matatapang. Anong gagawin natin? Paalisin natin sila. Qauman jabbarin. Sa mga ibang riwaya, ay ibig sabihin ng mga qauman jabbarin, mga higanting tao daw ito. Mga giant na tao. Pero mahinang opinion yun. Kasi that time, lahat pare-parehas yung size. Katulad natin ngayon, bihira kayo makita ng mas matangkad. Size natin pare-parehas. Di ba? Walang giant sa kanila. Pare-parehas sila ng size that time. Ang tinatawag na jabbarin, yung malalakas matatapang. Kung mga veterano sa pakikipagdigma. So, sabi ng mga Bani Israel, dahil sila ay likas sa kanila yung mahilig lang silang sumuway sa utos ng Diyos, pero pagdating sa pakikipaglaban, duwag sila. Nakuha natin? Ang kaya na nilang
labanan si Musa at yung Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun sila. Takot sila sa tao. Pero, pag sa Panginoon, wala silang respeto. Nakuha natin? Meron bang ganitong tao ngayon? Ganitong klaseng katangian? Pagdating sa Panginoon, sinusway. Pero pag sa kapwa niya tao, medyo nirespect niya eh. Si Gob, kailangan respect si gobernador, si congressman yan. Kailangan respeto yan, kailangan magsuot tayo ng magandang damit pagpapasok tayo sa opisina. Pero pag pumunta sa masjid, kahit, subhanallah, minsan nakasando eh. Saan yung respect? Pag sa tao, may respeto, pero sa Diyos wala. Tingnan nyo, qawman fiya jabbarin, may mga matatapang dyan. Hindi kami papasok dyan. Wa inna lan nadkhulaha, kailanman hindi kami papasok dito sa lubang pinagpala. Sabi nila kay Musa, ya Musa, hindi kami papasok dyan. Hindi mangyayari yan. Hatta yakhruju minha. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Maliban lang kung umalis sila, voluntaryo. Meron bang ganun? Sasakupin mo yung isang bansa, sabi nyo, ay, alis kayo dyan, sasakupin namin yan, ha? Ano yung logical na meron sila? Di ba? Kung gusto mong i-free yung isang bansa, kailangan dadanak ng dugo, di ba? May mangyayaring digmaan. Nakita nyo, napanood yung mga palabas ni Andres Bonifacio, hindi natin makukuha ang kalayaan kung hindi dadanak ang dugo, digma ang kailangan. Di ba? So dito, kung gusto mong bawiin itong Masjid Al-Aqsa, kailangan mo pasukin. Kahit sino'y nandyan. Di ba? So kung ikaw ay talagang naniniwala sa Diyos, magtitiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila hindi. Papasok kami dyan kung bubuluntaryong aalis yung mga tao na dyan. Matatapang yan eh. Di ba? Matatapang sila. So kung aalis sila, saan kami pupunta? Kami, malabo na pasukin namin yan. Di ba? Marami silang alibay. فَإِيَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Sinabi ng dalawang lalaki, قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا. Sinabi ng dalawang lalaki. Ito yung tunay na lalaki. Sinabi dito sa Quran, rajulan. Pag sinabing rajul, lalaki. Bakit sinabing rajul? Hindi sinabi yung pangalan. Para i-emphasize dito, ito lang yung nakitang lalaki. Itong dalawang lalaki na to. Iyon, lahat yun mga, wag na sabing bakla, pero mga duwag. Di ba? Pag ang isang lalaki duwag, hindi siya matatawag na lalaki. Di ba? May mga lalaking ganito. Kahit sa panahon natin ngayon, may tinatawag na tunay na lalaki at hindi tunay na lalaki. Lalaki siya, pero takot siya sa responsibilidad. Di ba? Mayroon tayong tinatawag na mga lalaking alpha. Di ba? Sa pag nakapag-asawa, yung mga lalaking alpha, yung inaako ang responsibilidad sa pamilya, sila talaga yung kumakayod. Sila yung nagtrabaho, sila yung nagpo-provide. Mayroon namang mga lalaki na gusto nakaupo lang. Yun yung mga takot sa responsibilidad. Matatawag mong lalaki yun? Hindi. Itong nagsalita, ito yung mga tunay na lalaki sa Banu Israel. At sinaksihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga lalaki, rajulan. Bakit? Sila yung yakhafuna an'amallahu alayhima. Sila ay natatakot sa mga biyaya. Baka hindi nila masuklian ang biyayang ipinagkaloob ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Yakhafuna an'amallahu alayhima. Udkhulu alayhimul bab. Sila yung nagsalita. Sabi niya, pasok kayo doon. Pasukin natin ang Masjid Al-Aqsa. Pasukin natin ang pinagpalang lugar. Fa'idha dakhaltumuhu, kapag kayo ay pumasok dito, fa'innakum ghalibun. Tunay na kayo ay mananalo. Sapagkat kasama natin ang tulong ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Siya nagutos sa atin eh. So siya ang maggagarantiya na ito ay ating mapapagtagumpayan. فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا. Sinabi niya, kayo ay magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin. Kung kayo ay tunay na mananampalataya, kailangan 100% kayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ganun lang kasimple. Anong sinabi nila? Medyo masakit yung sinabi nila dito sa kasunod. قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا
Ya Musa, sinabi namin sa iyo, kailanman hindi kami papasok dyan. Madamu fiha, hanggang sila ay nandyan, hindi kami papasok. O hindi mangyayari yan. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun. Kung gusto mo, ikaw Musa, at ang iyong Panginoon, dalawa kayo, punta kayo dun. Nakita nyo? Gano'n kabastos? Ya Musa, ikaw at ang iyong Panginoon, makipaglaban kayo, matatapang kayo, di ba? Kayo makipaglaban. Adhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun. Kami ay uupo lang dito. Stay lang kami dito. Manonood kami kung ano yung mangyayari. Ya Musa, punta ka na doon. Subhanallah. Nakita natin, bakit nila nagagawa ito? Ganitong mga bagay na pagsuway. Bakit? Isa sa sinabi ng mga ulama, dahil nasanay sila sa pagsuway sa Panginoong Allah. Habang nasasanay ka, na sinusuway mo ang mga utos ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, unang nawawala sa iyo yung respeto mo sa Diyos. Nagiging itim ang iyong puso. Tapos tuwing gumagawa ka ng kasalanan, tumititik sa iyong puso yung itim, hanggang sa lahat maging itim. Wala nang matirang puti sa iyong puso. So nagiging normal na sa iyo lahat. Pati yung Panginoong mo ay hindi mo na nirespeto. So ito yung nangyari doon sa mga Banu Israel. Anong sinabi ni Musa alayhi salatu wassalam? Ano na ang aasamin mo? Ano ang in-expect natin dito sa mga taon na to? Ang pinakahuling sugo, pinaka-importanting utos sa kanila, wala nang ginawa. So ibig sabihin si Musa alayhi salatu wassalam, nawala na ng pag-asa mula sa kanila. Wala na akong inaasam mula dito sa mga taon na to. Anong hiniling ni Musa alayhi salatu wassalam? Qalu ya Musa, qala rabbi inni la amliku illa nafsi. Ya aking Panginoon, la amliku illa nafsi. Wala akong kontrol, hindi ko makontrol ang mga tao na to. Maliban lang sa aking sarili at ang aking kapatid. Kami lang. Aking sarili at aking kapatid, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Hinihiling ko sa iyo, Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na paghiwalayin mo na ang aming landas. Ayoko na silang makasama. Hindi ko na kayang maging kasama itong ganitong klaseng mga tao na after so many years, binigyan mo sila ng kabutihan, niligtas mo sila, nawala sila sa pagiging alipin, tumaas ang kanilang antas, lahat binigay sa special, nabasa naman natin yung mga biyayang pinagkalob sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin tumatatak, hindi pa rin pumapasok sa puso nila ang tunay na pananampalataya. Ya Allah, ihiwalay mo na ako sa kanila. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Sinabi ng Panginoon Allah, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sinabi ng Panginoon Allah, fa innaha muharramatun alaihim. Ngayon, dinideklara ko na ang Masjidil Aqsa ay muharrama. Bawal na sa kanila ang pinagpalang lugar. 40 sana sa loob ng 40 years. Yatihuna fil ard, sila ay maliligaw sa disyerto sa loob ng 40 years. Doon silang paikot-ikot sa disyerto. Wala lang silang direction. Sa loob ng 40 years. So after 40 years, napalitan na sila ng anak hanggang na may pumalit ng mga generation. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sinabi ng Panginoon Allah, Ya Musa, huwag ka nang malungkot dito sa mga tao na to. Sila ay wala silang value. Sila yung mga taong walang pananampalataya, makasalanan. So, ngayon, sinabi dito sa qissa, bilang kasunod dito sa qissa na to, naghiwalay itong Banu Israel at si Musa alayhi salatu wassalam. So, meron pa ring nakasama si Musa alayhi salatu wassalam, isa sa mga Banu Israel na tinatawag na si Yusha bin Nun. Si Yusha bin Nun, ito may different opinion dito yung mga ulama. Ito ba ay propeta or servant of Allah subhanahu wa ta'ala? May sinasabing siya ay kabilang sa propeta. Meron namang nagsasabi na siya ay isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na isa sa mga napili ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Matutuwid na sinatawag na si Yusha bin Nun. Ito yung palaging kasama ni Musa alayhi salatu wassalam. Ngayon, ito si Yusha bin Nun,
ito naman yung nakasama ni Musa alayhi salam noong naglakbay sila na pupuntahan nila o bibisitahin nila itong si Al-Khidr. Do you know, naalam niyo yung patungkol kay Khidr na nabanggit dito sa Suratul Kahf? Si Khidr, mamaya explain natin kung sino si Khidr. Basahin muna natin itong hadith. Tinalakay dito patungkol kay Khidr. Dito sa kissa, sa kwentong ito, sinabi dito sa hadith sa Sahih Bukhari o Muslim. Qama Musa khatiban fi Bani Israel, fasuila ayyun nasi a'lam. Ayyun nasi a'lam. Ngayon, sinabi dito, si Musa alayhi salam nakukhutba. Qama Musa khatiban fi Bani Israel, fasuila. Mayroong nagtanong sa kanya, isa sa mga Bani Israel, ayyun nasi a'lam. O Musa, sino sa mga taong pinaka maalam? Knowledgeable. Faqala ana a'lam. Sinabi ni Musa, ako yung mas maalam. Di ba? Fa'atiballahu alayhi idh lam yarud al-ilma ilay. Kung makikita natin yung sagot ni Musa alayhi salam, parang pagyayabang, no? Di ba? Tinanong siya, sino yung mas maalam? Sinabi ni Musa, ako yung mas maalam. Kung titignan natin, sa unang rinig natin, sasabihin natin, parang mayabang ng dating ha. Hindi nagyayabang dito si Musa alayhi salam. Siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. So natural na masasabi na siya ang pinaka maalam, knowledge sa mga revelasyon dahil siya ay propeta. Bumabawa sa kanya ang mga wahi. So wala siyang idea kung meron pa bang binababaan ng wahi. So sinabi na yon, hindi dahil nagmamayabang siya para i-convince ang mga tao na nasa akin ang revelasyon. Binababa sa akin. So kailangan din yun sa kanyang dawa para itong mga Banu Israel ay hindi mawala yung tiwala kay Musa alayhi salam. Lalo na itong napakahirap silang i-convince itong mga Banu Israel. Ana alam. So ganun pa man, hindi fa'ataballahu alayhi idh lam yarud al-ilma ilayhi. Ganun pa man, mayroong pagkakamali dito si Musa alayhi salam dahil hindi niya nabanggit yung hindi niya nasabi, hindi na na-address, na-credit yung kaalaman na binigay sa kanya sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na na-credit na ang kaalaman ay nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nang pinakamas maalam maliban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ano yung binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kaalaman, yun yung may mga kaalaman. Ngayon, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحَرِ. Nagkaroon ng revelasyon. Dahil doon, nagkaroon ng revelasyon si Musa alayhi salam na may binanggit sa kanya na mayroong isang alipin na nakatira dito sa Bahrain. Dalawang ocean. Anong ocean sa Tagalog? Dalawang dagat na nagsasalubong. Doon siya nakatira. Itong sino yun? Si Khidr. Na mayroon siyang kaalaman na hindi mo nalalaman. So, doon, tinuruan dito ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salatu wassalam. Tingnan natin, ang punto dito, kahit tayo ay mataas ang pinag-aralan, halimbawa, umabot tayo sa pagiging doctorate degree, malaki ang ating nabasang libro sa Islam, magkaroon tayo ng kaalaman, kahit sa anong larangan ng kaalaman, lalo na sa Islam, hindi natin kailanman titigilan. Kailanman hindi tayo titigil na humingi ng guidance sa Allah subhanahu wa ta'ala at kaalaman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwedeng, tapos na ako mag-aral. So ito na, kaya ko na to ang sarili ko. Hindi ko na kailangan mag-aral pa kay Pulan. Hindi ko na kailangan mag-aral sa kanya. Hindi na ako pwede pumunta doon sa Fadar. Okay na dito sa yung kaalaman kong nakuha ko na, ito na, sapat na to para sa akin. So, yan ay
napakalaking pagkakamali. Tingnan mo si Musa alayhi salam, propeta. Nasa kanya ang mga revelasyon. Kung titignan yung kaalaman patungkol sa Islam, patungkol sa relihiyon, mas maalam si Musa kung titignan natin. At sino pa nagtuturo sa kanya? Bumabaw ba ang revelasyon? Hindi lang si Jibril. Yung mga ibang propeta, pag may bumababang revelasyon, dumadaan ba kay Jibril? Dumadaan sa Anghel Jibril. Sa kanya, directly nakakausap niya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man, nagkulang pa rin siya ng kaalaman. Diba? So, hindi natin sasabihin na ako na yung pinakamaalam. Hindi ko na kailangan mag-aral pa. Hindi. Diba? Tapos na ako ng level 4. Tapos na. Kompleto na ang Islam. Allahu Akbar. Hindi ko na kailangan mag-aral pa. Subhanallah, tingnan mo, propeta to Kung kumpara natin, hindi siya doctorate degree. Diba? Hindi siya doctorate degree. Isang propeta. Ang nagtuturo sa kanya, kinakausap niya Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkulang pa rin ang kaalaman. So, dahil si Musa alayhi salam, siya ay mapagkumbaba, siya ay talagang nagsisik ng knowledge. No? Anong sinabi niya? Dito sa Suratul Kahf. Saan na nakapunta yan? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقْبًا. Nung sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, may mas maalam pa sa'yo. Ya Musa, mayroon pang taong may kaalaman na hindi mo nalalaman. Sabi ni Musa, na curious siya. Baka importanteng kaalaman ito. Anong sinabi niya? Hindi siya nagmataas, hindi siya nagmataas. Hindi ko na kailangan yan. Hindi. Ang sinabi niya, qala li fatahu, sinabi na sa kanyang tagasilbi. Ito ay si Yusha bin Nun. Katiwala niya si Yusha bin Nun, isang servant of Allah subhanahu wa ta'ala. La abrahu hatta abluga majma'al bahrain. Hindi ako kailanman titigil hanggat hindi ko nahahanap ang tao na yan. Kahit ako ay maglakbay, mag-spend ng years, 100 years, aw amdiya hukuba, isang mahabang panahon ng paglalakbay, hindi ko titigilan yung sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang kaalaman na hindi ko nalalaman. Kailangan ko malaman yan. Subhanallah. Nakita niyo yun? Napansin natin ba sa sarili natin? Mayroong isang hadith na pag-aralan doon sa Fanar. Nakalimutan. Anong hadith yun? Ay, kailangan makuha ko yan. Bro, bukas pupunta ko yan sa Fanar. Anong hadith yan? Kailangan mahanap ko yan. Tinanong si Musa alayhi salam, hindi ko lan abraha hatta abluga majma. Hindi ko titigilan tao na yan. Sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang kaalaman na hindi ko nalalaman. Kailangan kong hanapin yan. Sinabi na sa kanyang tagasilbi. Sila ay naglakbay. Falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Isa sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inutusan si Musa alayhi salam habang sila maglalakbay na bumili ng samak, bumili ng isda bilang kanilang baon sa kanilang paglalakbay. So, itong isda na ito, kung saan nila maiiwan, doon mismo yung lugar na tinitirahan ni Khidr. Nakuha natin? Falamma balagha majma'a bainihima. Nung sila ay dumating doon sa lugar na nakatira doon si Khidr, pero hindi nila alam. Ang tanging senyas lang sa kanila, kung saan nila maiiwan yung isda, doon nakatira si Khidr. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ngayon, nakatulog sila sa paglalakbay, doon sila punta sa malaking bato. Habang nakatulog sila, hindi nila namalayan itong isda na buhay. Nakatulog silang dalawa, nabuhay ang isda, tumalon doon sa dagat. At yung nilalangoy ng isda, nagkakaroon ng daan, fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ibig sabihin na fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Yung dinadaanan ng isda, nagkakaroon ng daan, parang mayroon bang nagkakaroon ng tunnel. O natin? So sila, tulog sila, hindi nila alam. Nagising sila,
kinuha ni Yusha bin Nun ang kanyang basket na kung saan nakalagay doon ng isda. Hindi nila alam yung isda, tumalon na pala. So nagpatuloy sila ng paglalakbay ng ilang mga araw. Hindi natin makasabi kung ilang araw. Ilang days, months, basta nakalayo sila doon. Nakalayo na sila doon sa kung saan sila nakatulog at kung saan napunta yung isda. Nalimutan ni Yusha bin Nun na yung isda tumalon. Hindi na nakita. Ngayon, palamma jawaza, nung nakalagpas na nila doon sa pinagpahinga nila, qala li fatahu atina ghada'ana. Sinabi ni Musa sa kanyang tagasunod, sa kanyang tagasilbi, atina ghada'ana. Sobrang pagod natin, ilabas muna ang ating baon. Kumain tayo. Tinignan ni Musa bin Nun ng basket, wala doon yung isda. So ano kakainin nila? Atina ghada'ana, laqad laqila min safarina hada nasabat. Tunay na tayo ay napagod sa ating paglalakbay. Sinabi ni Yusha bin Nun, qala ara'aita id awayna ila sakhra ya Musa, hindi mo ba naaalala nung nagpahinga doon tayo sa kung saan tayo natulog doon sa malaking bato? Fa inni nasitul hut, nakalimutan ko yung isda. No? Wa ma ansanihu illa syaitan. Tunay na pinalimot sa akin ni syaitan yung isda na baon natin. Hindi ko sinasadya. Di ba? وَمَا أَنْسَنْ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ تَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Yung isda na yon ay parang nagkaroon siya ng daan doon sa yung tinalunan niyang dagat, nagkaroon ng tunnel. So ito ay isang miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Musa alayhi salam, qala dhalika ma kunna nabghi. Ba't di mo sabi ni Musa, yun ang hinahanap natin, doon nakatira si Khidr. Ang senyales natin, ang turo sa atin, pag doon natin nakalimutan yung isda, doon mismo si Khidr. Balik tayo. Doon natin mahanap si Khidr. Fartadda ala atharihima qasasa. Fartadda ala atharihima qasasa. Yung dinaanan nila, doon na sila mismo dumaan. Diba? Pag naglalakbay sila, paano natin makakabalik? Yung mga dinaanan nila, yung mga yapak nila, doon na sila bumalik. Fartadda ala atharihima qasasa. Fawajada abdan min ibadina, at nakita nila isa sa mga alipin namin. Tingnan mo kung paano nilarawan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala si Khidr. Hindi na binanggit yung pangalan, pero ang binanggit niya ay fawajada abdan. Nadatnan nila ang isa sa aming mga alipin. Ang salitang alipin ng Diyos ay pinakabanal na salita. Kaaya-aya, pinakagusto ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang salita. Servant of Allah. Abdul Aziz. Servant of Allah. Napakagandang pakinggan. Ganito nilarawan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito, mataas na ang, pag sinabing servant of Allah subhanahu wa ta'ala, mataas na antas ito eh. Di ba? Sa lahat ng mga katangian, ito yung pinakamataas. Servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan niyo kung paano nilarawan ng Panginoong Allah si Khidr. Fawajada abdan. Nakita nila isa sa aming mga servant. Min ibadina. Kabilang sa aming mga alipin. Si Khidr. Ataynahu rahmah. Pinagkaloob namin sa taon na to. Si Khidr. Yung aming biyaya min indina mula sa amin. Wa'allamnahu min ladunna ilma. At tinuruan namin si Khidr ng kaalaman na mula din sa amin. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala nagturo sa kanya. Qala lahu Musa, nung nakita ni Musa alayhi salam si Khidr, nakahiga, na nakatakip ang kanyang ulo. Pag yung mga ganito, nakaganon. Ngayon, nagsalam si Musa, assalamu alaikum. Isa sa riwaya, nagbalik ng salam si Khidr, wa alaikumussalam. Pagkatapos nito, sinudod na yung salita niya na bi anna ardika assalam. Ibig sabihin nun, kailan pa ba nagkaroon ng kapayapaan niya, Musa? Ikaw ba, sa lugar ninyo, nagkaroon ba ng kapayapaan? Di ba? Hanggat merong hindi malalampalataya at umaaway sa Islam, hindi magkakaroon ng kapayapaan. Di ba? Isa sa mga tafsir ng mga ulama, sinabi din dito, ibig sabihin ng sinabi ni Khidr, ya Musa, kailan magkakaroon ng kapayapaan? That time daw, wala pang mga malalampalataya. Konti lang ang mga
sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na, sino ka? Ako si Musa. Ana Musa. Musa, min Bani Israel, kabilang sa mga angkan ng Israel. Yes, ako ay kabilang sa mga angkan ng Israel. Sinabi sa akin na meron ka daw kaalaman na hindi ko nalaman. Sabi ni Khidr, meron akong kaalaman na hindi mo nalalaman. At meron kang kaalaman na hindi ko rin nalalaman. Ganun yung nature natin. Halimbawa, ako nag-lecture ako dito. Hindi ibig sabihin, lahat ng nalalaman ninyo, nalalaman ko. Maaari nating sabihin na si Abdul Aziz, meron siyang kaalaman na hindi ba na sinasabi. Mamaya sabihin mo, Abdul Aziz, ha? Kailangan mag-share ka rin ng knowledge. Di ba? Meron tayong kaalaman. Bawat isa sa atin may kaalaman na hindi lang na sinasabi, na hindi ko nalalaman. At meron din akong kaalaman na hindi ko nalalaman. So, ganun. Ang nangyayari, nag-share tayo ng knowledge. So, sinabi ni Musa alayhi salam, sinabi ni Musa alayhi salam, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda? Pwede ba akong sumama sa'yo? Maglakbay? O in short, pwede ba kita maging guro? Di ba? Ako natin. Sino si Musa? Isang propeta ni Allah. Subhanallah, napakatas ng antas. Tapos doon siya nagkumukuha ng kaalaman doon sa servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin, isa sa propeta, kasi dalawa yung opinion dito, propeta at servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin, siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Musa, mataas pa rin ang kanyang antas kasi kasama siya sa mga ulul azmi minar rusul, isa sa mga pinili ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinabing prophet, nabi, marami yung nabi. Wala silang bilang, sobrang dami nila. Ang nabanggit sa Quran, 25. Pero merong mga propeta na hindi binanggit sa Quran. Sobrang dami. Lam naksushum alaik. Sinabi sa Quran, may mga propeta na hindi na namin kinuwento sa Quran. Pero marami sila. So sabihin natin kabilang si Khidr sa kabilang sa mga propeta, pero mas mataas pa rin ang antas ni Musa alayhi salam. Tingnan niyo kung paano magpakumbaba si Musa alayhi salam. Pwede ba kitang maging guro? Gusto kong turuan mo ako, meron kang kaalaman na hindi ko nalalaman. Hal tu'allimani mimma 'ullimta rushda? Ano sinabi ni Khidr? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya Musa, ang inaalala ko, baka hindi ka makatiis. Gusto mo kong kuning guro, pero baka hindi ka makatiis. Di ba? Sinabi ni Khidr, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bakit mo naman matitiis yun, Musa? Kung ang isang bagay na hindi mo pa nalalaman, halimbawa, bawal kumain ng baboy. Hindi mo alam kung anong wisdom. Gusto mong itanong. Ayaw mong hindi ka makatiis. Gusto mong itanong kung anong, hindi mo susundin. Hindi ka makatiis. Kasi wala kang alam, bakit bawal ang baboy. Ngayon, dito, ang sinatawag dito, sinabi ni Khidr, ya Musa, baka hindi ka makatiis. Kasi lahat ng mga nalalaman mo, maituturo ko sa iyo, hindi mo alam ang wisdom, yung malalim ng kahulugan nito, baka hindi mo matiis. Hindi mo masunod. Nakuha natin? Malalim, no? Malalim yung sinabi ni Khidr. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ibig sabihin, ang pagsasaliksik ng kaalaman, kailangan ng pagtitiis, patience. Nakuha natin? Ito yung pinaka gusto kong bigyan ng diin. Kung tayo ay magsasaliksik tunay na kaalaman sa Islam, kailangan natin ng patience. Kailangan natin magtiis. Mahabang pagtitiis. Hindi sinabi, walang limitasyon. Ang kaalaman sa Islam, walang limitasyon. Habang meron kang nakikitang nagtuturo sa Islam, kailangan mong pag-aralan. Nakuha natin? Si Musa, isang very clear na example. Propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aral pa rin sa isang servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sinabi ni Musa? Qala satajiduni insha'allahu sabira wala a'si laka amra. Sinabi ni Musa, satajiduni. Insha'Allah, sabi niya, maaasahan mo ko na ako ay magtitiis sa aking pag-aaral. Wala a'si laka amra, hindi kita susuwahin. Kahit anong ituro mo, walang problema. Wala a'si laka amra, hindi kita suwahin. Mayroon silang
usapan. Agree. Meron silang agreement. Anong agreement nila? Kung anong nakikita ni Musa, yun na yun. Huwag ka na magtanong. Di ba? Don't ask. Kung ano nakikita mo, yun na yun. Magtiis ka. Gusto mo mag-aral? Yes, magtiis ka. Patience. Wala asilak amra. Qala fa in ittaba'tani, sinabi ni Khidr, kapag ikaw ay sumama sa akin, fala tas'alni an shay'in. Wag kang magtatanong ng kahit anong bagay na nakita mo sa akin, hatta uhditha laka minhu dhikra, hanggat hindi ko pinapaliwanag sa iyo ano yung malalim na kahulugan nito. Masya Allah. Huwag natin, magtiis ka, kailangan mong tiisin. So hanggat hindi ko in-explain, huwag kang magtanong. Ganun yung, di ba? Ganun yung sa Islam, di ba? Pag may inutos sa'yo ng Diyos, sundin mo. Huwag mo nang alamin kung ano yung dahilan, ano yung wisdom. Di ba? Kung may tiwala ka sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, susundin mo yung utos. Nalalaman mo yung wisdom o hindi. Ganun yung tunay na servant of Allah. Ito yung pinapaliwanag dito. Kung paano natin tinatanggap ang Islam, no? Na kahit hindi natin tila unfair to, parang hindi ko alam ano dahil. Bakit ba ganyan? Okay? So kapag mayroong revelasyon, may utos ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, magsala. Magfasting. Bolang baboy, bolang manigarilyo. Pwede mag-asawa ng 4, o pa na magtanong. Bakit pwede? Hindi mo alam yung wisdom na meron dito. Di ba? Fantalaka hatta idha rakiba fi safinata. Nagsimula ang kanilang paglalakbay. Start na ang kanilang paglalakbay. Fantalaka hatta idha rakiba. Sumakay sila sa isang binabayaran na bangka. Ito ay binabayaran ng bangka. So dahil itong mga tao na to, kilala nila si Khidr, hindi nila pinabayad bilang respect sa Khidr. Kilala nila isang servant of Allah. Halimbawa, isang guro, si Ustad. Huwag natin pabayaran si Ustad. Masya Allah. Gusto ko na magbayad, libre. Ngayon, hindi nila pinabayad si Khidr. Rakiba fi safinati kharaqaha. Pagkatapos silang bumaba, ano ginawa ni Khidr sa bangka? Kinuha tinanggal yung isang bahagi ng bangka, isang kahoy, binutas niya. Tinanggal. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. Hindi nakatiis si Musa alayhi salam. Subhanallah. Nilibre ka nila ng sakay. Tapos tinugunan mo ng masamang gawain. Binutasan mo yung bangka eh. Ano mangyari? Pag lumarga yan, malulunod yung mga tao na nakatira dyan. Di ba? So, hindi nakatiis si Musa alayhi salam. Ang alam ko, sabi ni Musa, pag may gumawa sa'yo ng kabutihan, gawan mo ng kabutihan. Hindi yung ginawa mo ng kasamaan. Di ba? One offense. Naka-confess na si Musa. Nakaisa na si Musa alayhi salam. Di ba? May usapan sila, hindi siya magtatanong. Hindi niya, wala kasi sila kamera. Hindi niya sisitahin kung ano nakikita niya. Hanggat hindi pinapaliwanag sa kanya. Sinabi niya, Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Ito man sinabi ko sa iyo, Musa. Sabi ko sa iyo nung una pa, hindi ka talaga makakatiis. Di ba? Sinabi niya kay Musa alayhi salam, Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri yusra. Ya Musa, sinabi na, la tu'akhidni. Wag mo sana akong parusahan sa mga bagay na nakalimutan ko. Hindi ako wala turhiqni min amri. Wag mong gawing mabigat ang aking sitwasyon. Nagkamali ako, of course, nakalimutan ko na mayroon pala tayong agreement na hindi kita sisitahin. Okay, so patawarin mo ako. It's my fault. Fantalaka hatta idha laqiya gulaman. Ngayon, pinatawad ni Khidr. Okay, one offense na yan. Pinatawad ni Khidr. Pinalagpas ni Khidr yung ginawa ni Musa alayhi salam. Fantalaka at naglakbay sila. Patuloy sila sa kanilang paglalakbay. Hanggang sa mayroon silang nadaanan na naglalaro. Laqiya gulaman, naglalaro ng mga bata. Biglang pinatay yung isa. Pinatay ni Khidr yung isang bata. Faqatala. Mas malupit to. Pagpatay na to eh. Di ba? Buhay na ang kinuha nito eh. Yung isa, bangka lang ang tinanggal eh.
Bangka yung sinira, ito, buhay ang tinanggal. Faqatalahu, sinabi ni Musa, akatalta nafsa, bakit ka pumatay ng isang inosenteng buhay? Zakiya bighair, bata pa yan, hindi ko isipin na nakapatay na tao yan. Di ba? Walang dahilan, ba't mo pinatay ito? Laqad ji'ta shay'an nukra, ikaw ay nakagawa ng isang bagay na napakasama. Ya Khidr, hindi ko ito matitiis. Subhanallah. Anong sinabi ni Khidr? Pangalawang offense na to. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sinabi ko ba sa'yo? Una pa lang sinabi ko sa'yo, ya Musa, hindi ka talaga makakatiis. Ang kaalaman ay kailangan ng patience. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ngayon si Musa alayhi salam, masyado na siyang nahihiya kay Khidr. Kasi meron silang usapan. Meron silang agreement eh. Pumayag si Musa alayhi salam. Ngayon, sinabi ni Musa, bigyan mo ko ng isang chance. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni. Kapag tinanong na kita, sineta na kita sa isang bagay na nakikita ko, huwag mo na akong isama. Fala tusahibni, qad balagta min ladunni udra. Tunay na ako ay nakakaabala na sa'yo. Hindi rin ako makatiis eh. Sabi ni Musa, naabala kita at ganun din ako. Hindi rin ako makatiis na nakikita ko. Di ba? Min ladunni udra. Sinabi ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung hindi nagmadali si Musa, laula ajjal lara al-ujb. Kung hindi nagmadali si Musa alayhi salam, mas makikita pa niya yung pinaka-amazing na kaalaman. Ibig sabihin, mas marami pa siyang matututunan kung nag-patient si Musa alayhi salam. Allahu Akbar. Diba? Kung tayo mag-aaral, mas marami tayong makukuha kung mas marami yung sabar natin. Kung gaano kahaba yung patience natin, ganun din kalalim at karami ang kaalaman na makuha natin. Ganito yung pinaparating dito sa kwento ni Khidr. Ngayon, sinabi niya, meron silang pangalawang agreement. Bigyan mo ko ng chance. Pag magtanong na ako, wala na. Mag-iwalay na tayo. Huwag mo na akong isama. Masyado na akong sagabal sa iyong paglalakbay. Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nadat na nila ang isang ahla qarya, isang komunidad. Hindi dito kilala si Khidr. Itong lugar na napunta nila, hindi kilala si Khidr. Istat'ama ahlaha, at humingi sila ng tulong, pagkain, o matutulugan, o serbisyo. Siyempre, bisita sila dito. Halimbawa, maaari bang makahingi ng konting tulong, pagkain, o gamit dito sa lugar. Kami ay dayo dito. Fastat'ama ahla faabaw ay yudayifuhuma. Sila ay tumanggi. Dahil ang napuntahan nilang komunidad ay mga kuripot. Hindi mababait. Nung unang nagpasakay sa kanila, yun yung mababait. Pero, ang tinugon ni Khidr, binutasan yung bangka. Ito, hindi sila mababait, sila ay mga kuripot. Hindi nila welcome si Khidr at si Musa alayhi salatu wassalam. Faabaw ay yudayifuhuma. Ngayon, fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadda faaqama. Nakita ni Khidr ang isang pader, malaking pader na nakaganon yung style. Imbis na ganito, malapit na siyang mahulog. Ngayon, ang ginawa ni Khidr, inayos niya. Tinayo niya, inayos na yung malaking pader na to. Salam. May pambihira. Dito tayo sa lugar na madadamot, tapos nagsirbisyo ka dito ng libre. Doon sa mga mababait na tao, deserve nila na gawin mo ng kabutihan, hindi mo ginawa ng kabutihan. Bagkus gumawa ng kasamaan. Ngayon, dito sa mga taong hindi nila deserve yung kabaitan mo, dahil sila ay madadamot, hindi tayo welcome sa lugar nila, bigla mong inayos yung pader nila. Subhanallah, ano to? Mas mainam na kumuha ka na lang ng bayad para makakain tayo. Di ba? Kumuha na lang ng bayad. Napabayad ka na lang para ayusin ito, para at least makakain tayo. Hindi yung libre. Hindi nila deserve yung voluntary na kabutihan mo. Yeah, Khidr. Nakita natin? Pangatlong offense. Ano yung usapan nila? Kailangan huwag kang magtanong. Ngayon,
Qala hadha firaqu bayni wa baynik. Ya Musa, ito na yung tinakdang panahon. Maghihiwalay na tayo. Wala nang dahilan upang tayo magsama pa. Hindi mo matitiis talaga. No? So, yung pinakahuling agreement natin, pag tumagtanong ka na, out na. Wala nang tanong. Ngayon, hindi tayo maghihiwalay kung hanggat hindi ko na-explain yung tatlong nakita mo. So, kailangan natin explain. Sinabi dito sa Quran, amma safina. Ito. Amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. فأردت أن نعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. سبحان الله. Napakalalim, no? Ito na. Ito. Sinabi ni Musa alayhi salatu, sinabi ni Khidir kay Musa, yung unang nakita mo ya Musa, yung bangka na yun, ginagamit ng mahihirap yun. Kanilang, ano tawag doon? Paghahanap buhay. Yun ay ujra. Kumbaga taxi yun. Yun ang nag-iisang pangkabuhayan ng mga mahihirap yung bangka. Ngayon, hindi mo ba alam na tinuro sa akin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanilang hari, no, kinukuha yung mga bangka na walang sira. Di ba? Ngayon, binutasan ko ng konti, ya Musa, yung bangka, para magkaroon ito ng kapintasan at hindi makuha ng hari yung bangka. Sinira ko yung maliit para isalba yung mas malaki. Nakuha natin? Sobrang lalim, no? Subhanallah. May mga wisdom na hindi natin alam, pero pag magtatanong ka, pero yung malalim na kahulugan, ang Allah tanging nakakaalam. Si Musa, kahit propeta, hindi niya nag-gets. So, dito natin makikita yung tinatawag na human knowledge at divine wisdom. Nakuha natin? Malalim na karunungan at kaalaman ng isang tao lamang. Subhanallah. So dito, ya Musa, marahil nakita mo nung una, parang unfair yun, di ba? Unfair yun, tinulungan ka, pero hindi mo alam kung ano yung sinalba natin. Nung tinanggal natin yung kahoy doon. Nasib mo yung isang pangkabuhayan ng isang miskin, isang mahirap na tao. Nakuha natin? Subhanallah. وكان وراءهم وأما الغلام فكأن أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهما طغيانا وكفرا. At yung bata, ya Musa, na pinatay ko, ang kaalaman ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay walang limitasyon. Ang kaalaman ng Allah hindi dumadaan sa past, present, future. No, walang limitasyon. Alam ng Allah kung ano yung mangyari. Lahat ng mangyari pa lamang alam ng Allah Subhanahu. Walang limitasyon. Ngayon, nalaman ng Panginoon, alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, itong batang ito ay lalaking hindi malalampalataya. At itong bata na to ay sobrang pagmamahal ng magulang sa kanya. At yung dalawang magulang niya, sila ay tunay na malalampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay palagi ang nagdadasal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang tugon ko sa kanila para hindi sila malayo sa akin. Binawi ko ang kanilang anak para hindi maging sagabal sa kanilang pananampalataya. At ipapalitan ko yun na mas mainam na anak para sa kanila. Subhanallah. Kung nabuhay itong batang ito, at lumaki na siya ay kafir. Walang respeto sa magulang. Sa sobrang pagmamahal ng magulang sa anak nila, hindi nila ito masusuway. At maaring magiging kafir din ng dalawang magulang dahil sa kanilang anak na kafir. So para isalba ko, tinanggap ko ang kanilang dua, na kung saan ang pinakamalaking biyaya, palagi ito naririnig, pinakamalaking biyaya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magkaroon ng pananampalataya. Kailangan hindi mawala sa iyan. Para isalba ko yung biyayang binigay ko sa dalawang magulang na yon, binawi ko ang kanilang anak. Kahit masakit, pero hindi nila alam kung ano yung pinakamainam na kapalit nun. Subhanallah. Malalim, no? So makikita mo ang buhay, parang unfair sa lahat, di ba? Unfair to, pero hindi, wallahi ladim, hindi natin alam kung ano yung wisdom. Nilalaman nito. Ganito nilarawan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itong talata na ito sa Suratul Kahf. Wa ammal jidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil Madinah. At yung pader na yon, ya Musa, na malapit ng mahulog,
ang nagmamay-ari nun yung dalawang yatimain. Dalawang orphanage, no? Walang ama. Pag-aari yun ng dalawang orphanage, walang ama. Tapos doon sa pader na yun, nandoon pumuprotekta yun sa, doon nakatanim yung yaman ng kanilang ama, na hinihintay ng kanilang ama na tinago na doon para, hinihintay na lumaki yung mga bata para mapakinabangan nila yung yaman na yun. At yung ama nila ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gusto kong protektahan ng kanilang yaman para mapakinabangan ng dalawang kanyang anak. So, pag hinaya natin ni Musa na nahulog yung pader at makita yung nakatanim doon na mga yaman, mawawala. At ano mangyari sa dalawang orphanage na yun? Wala silang kakainin. So, kailangan kong protektahan ni Musa. Hindi dahil itong mga tao na ito, mga maramot, hindi ko sila pwede. May mga wisdom. Subhanallah. So, ano ang makukuha nating aral? Napakaraming aral na makukuha natin dito sa pagitan ni Khidr at si Musa alayhi salam. Una, sinabi natin, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoong Allah, may pinag-utos sa atin, alam naman natin anong wisdom o hindi, kailangan natin sundin. At hindi natin alam kung ano yung malalim na karunungan, ano yung resulta nito sa buhay natin. Sa atin, nakita natin yung dalawang magulang, masakit sa kanila mawalan ng anak, pero ganun sila pinrotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, bilang isang mananampalataya, palagi tayong pinoprotektahan ng Panginoong Allah. Tandaan natin yan. Palagi tayong pinoprotektahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi natin ito nararamdaman kung paano. Yung dalawang magulang, nakita natin, namatay ang kanilang anak. Pero sa kanila, kung iisipin nila, masakit sa kanila yun. It's unfair sa buhay nila. Pero hindi nila alam kung gaano yung wisdom, kung paano sila pinoprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dulot ng masamang bata na yung paglaki niya. Subhanallah. Huwag natin? So, wallahi, ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo nagpuplano tayo sa buhay natin. Pero, ang tanging mas mainam kung ano yung plano sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At palagi tayong nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung mas mainam, yun ang ibigay sa atin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, Ayun na.